Okay, sa muli sa ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa ating Facebook Live, uh, atin pong wini-welcome ang lahat at dito rin po sa ating platform, sa ating mga kaibigan, mga kapatid po na nag-work po dito sa Thailand, ganun din po sa iba't ibang dako ng mundo. Mayroon po tayong mga kaibigan na sumusubaybay po sa Australia. Maraming salamat po sa inyong patuloy na antabay at subaybay po sa ating programa. Ganun din po sa Finland, sa Canada, sa Pilipinas, and those who are following us in Nepal and also in Bangladesh because there are brothers and sisters who are requesting us to visit them, but because of the problem there in Bangladesh, we cannot. Okay, so we are happy to welcome you as well. Now, okay, I will live on our Facebook. Okay, so this is our continuation of our study on the book of Revelation. Actually, we are dealing with the first and the second fruit. And yesterday, kahapon po ay napag-aralan po natin yung unang bunga. At this week, actually, napag-aralan po natin yung harvest of Matthew uh, yung chapter 13, na kung saan yan po ay the harvest na tumutubo po yung dalawang klase. Ano? Nasa loob po ng iglesia ay mayroon pong wheat and tares. Kaya nga po, God allows them to grow together until the harvest. So when the harvest will come, then those who are tares will be taken and they will be burned. And the one that remains is what we call the remnant. The remnant where they will be receiving the power of the Holy Spirit, that they will sound the loud cry in the last days. Yan po yung ating puntuhin at pag-aralan po ngayong araw na ito. Na kung saan ay dito po nating matunghayan kung papaano po ang Panginoon ay magsagawa po ng kanyang paghukom or harvest. Okay, dito po tayo sa I'd like to share this one, mga kapatid. Uh, our study on Revelation chapter 7. Kahapon po ay ito po yung napag-aralan natin. Who are the first fruits of the harvest? At atin pong tinukoy na kung saan ay ang first fruit po ay manggaling sa ating iglesia. Dahil tayo po ay may liwanag at yun po ay naumpisa noong 1844 that Ellen G. White have shown a vision. Nakita ni Ellen G. White po yung 144,000 traveling. And yun po yung unang bunga. Kaya may tinatawag pong first fruit of the harvest. Okay? At ngayon po ay atin pong pag-aralan pagkatapos na mag-gather po yung first fruit, mayroon pong tinatawag na second harvest dahil sa natural po na way sa harvest, mayroong first cropping, may second cropping. Okay. Kung ang first cropping po ay manggaling sa church, then the second cropping will be from the world. Kaya nga po ating ikumpara po yan ngayon at malalaman po natin na ito po pala yung nasasabi sa Biblia, no? Okay, so ito po ay pagpapatuloy po ng topiko natin when God reaps. Kung siya po ay mag-harvest na, okay? Siya mag-aani. So, pag-unawa po dito sa pangalawang bunga ng pag-aani na kung saan ay pinakita po kay John the Revelator. Okay? Para po sa ating prayer thought, dahil ito napaka-importante po na diwa ng ating pananalangin na kung saan ay kailangan po natin ng inspirasyon para po ating matunghayan, makikita po yung liwanag na nais ng Diyos sa ating pag-aaral po dito sa Prophetic Insights series on the present truth. Sabi po rito sa Selected Messages, Book 2,
page 52, paragraph 2. Accept the word of God as it reads. Tanggapin daw po yung salita ng Diyos kung paano ito'y nabasa. Okay? As it reads. Kung ano pong nakasulat diyan, hindi na kailangan ng private interpretation. Sabi po rito, those who engage in the work of God's cause today will meet just such trials as Paul endured in his work. By the same boastful and deceptive work, Satan will seek to draw converts from the faith. Juries will be brought in that it will not be wise for us to handle. Satan is a cunning worker. Kaya siya po ay na manggagawa po na maari siya po ay gagamitin, no? Na kung saan ay maglinlang sa mga mananampalataya. Sabi pa po rito, and he will bring in subtle fallacies to darken and confuse the mind and root out the doctrines of salvation. Those who do not accept, yung mga taong hindi tumatanggap, the Word of God just as it reads, kung paano po ito'y nababasa, will be snared in his trap. Yan po mga kapatid ang maliwanag na sinasabi po ng talata. Na kung saan ay, kung mayroon pa po tayong ibang interpretasyon, ayun po ay nalalayo na po tayo. Yan po ay isang trap na para tayo ay maligaw ng kaaway. Kaya nga po, kung ano ang nasusulat, yun po ang ating paniniwalaan na hindi na natin palawakin pa, kundi yun mismo ang sinasabi ng Biblia ay ating pong pananampalatayanan. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa hapong ito, sa mga oras na ito, Panginoon. Amin pong pinasalamatan kayo sa inyong pagpaalaala sa amin na kung ano po ang inyong mga salita na sinulat, yun po dapat ang aming pagkaunawa at ayon po sa inyong banal na espiritu na manawaan po nawa namin ang mga bagay namin pag-aralan sa araw na ito. Patuloy namin inasahan, Panginoon, na kayo pa rin ang siyang mangusap sa bawat puso, na marami pong mga katuruan sa aming iglesia na ang ilan ay hindi po klarong naunawaan ito dahil mayroon pong mga nagtuturo na ito ay may ibang kahulugan. Ngunit ang inyong mga alagad na propeta ang siyang nagbigay po sa amin ng liwanag na ito ay may karampatang interpretasyon ayon po sa pagkaunawa mula sa inyong banal na espiritu. Tulungan nawa kami, Panginoon, na we can see, makikita po namin ang makahulang pananaw na inyong ipagkaloob po sa amin sa mga oras na ito. Pagpalain po ang inyong pangalan, ibinabalik po namin ang kapurihan at kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So sa pagpapatuloy po mga kapatid, nandito po tayo sa ating pangalawang paksa dito sa Revelation chapter 7. Okay? Ang purpose po nito, ang layunin po ng ating pag-aaral ay to reveal, na ipahayag ang katotohanan patungkol po sa ikalawang bunga ng pag-aani after the purification of the Seventh-day Adventist Church. Dahil atin pong napag-aralan na kung saan ang sealing of the 144,000 is the closing work for the church. Ayon sa Testimonies for the Church, Volume 3, page 266, na kung saan ang huling or the closing work for the church is the sealing of the 144,000. Once the church will be sealed, or the 144,000 will be sealed, then there will be a slaughter of Ezekiel 9. Na kung saan ay mangyari po na ihiwalay na po, mga kapatid. Yung mga wicked in the church will be destroyed through Ezekiel 9. Natin po yung tinalakay kahapon.
partly. At atin po yung ipagpatuloy mga kapatid sa mga sunod-sunod pang ating pag-aaral. At pagkatapos po nito mga kapatid na malinisan ang ating iglesia, then the loud cry of the third angel's message will materialize. Okay? Kaya nga po, dapat focus po tayo doon sa mga pangyayari na mangyari po sa ating iglesia. That there is a purification before the loud cry. Okay? At pinakita po sa atin kahapon na sa Revelation chapter 7 ay nakita po natin, nabasa po natin sa verse 1 na may unang hurting. Na kung saan ay mayroon pong apat na anghel na nakatayo sa apat na dulo ng sanglibutan. Ibig sabihin worldwide. Na they are holding the winds. Na kung saan yung winds na yon ayon kay Ellen G. White mga kapatid, pinakita po kay Ellen G. White na yun po ay threatening of the blowing of the wind of Sandilo. Kaya nga po ang Sandilo ngayon ay pinipigilan para masilyuhan na ang bayan ng Diyos. Once ang bayan ng Diyos, 144,000 ay masilyuhan, then Sandilo will be implemented. Yan po ang una na bahagi po ng ating pag-aaral kahapon. And then sa verse 2, ay may nakita na isang anghel ascending from the east with the seal of God. Yun po yung purpose bakit pinipigilan pa. Dahil mayroon pong minsahiro na magdadala ng silyo, mensahe ng pag-protect sa bayan ng Diyos. Sabi niya po sa apat na anghel na mayroon pong hinganiban or to hurt the earth. Sabi niya po, hold, huwag niyong saktan ang lupa at ang dagat hanggat masilyuhan ang bayan ng Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, there is another 4 angels na may hawak po ng pagsakit or sasaktan niyang lupa. So we have seen 9 angels in Revelation chapter 7. At ano pong nangyari? Pagkatapos po nun mga kapatid, nasilyuhan ng 144,000. Okay? At saan po sila nanggaling? Doon po sa 12 tribes of Israel. Ang tanong, are they the ancient Israelites? Ang sagot po natin, no. Okay? Dahil noong pinako po nila si Kristo sa cross, ay as a nation, Israelites or the Jews had been rejected and the Gentiles had been what? Nagkaroon po ng grafted in. Na those who will accept Jesus Christ as their personal Savior becomes Christian. And they are God's people. Ngayon mga kapatid, pinahayag sa atin bilang mga Seventh-day Adventist in 1844 na kung saan ay binalik ang lahat ng katotohanan. Okay? Dahil sa kasaysayan po ng mga iglesia, ay sunod-sunod po yung mga iglesia ni Lutheran, Presbyterian, Baptist, and other Protestants until the time when 1844 came. And all the doctrines that had been given to the Protestants ay presente nandoon sa Seventh-day Adventist. Di po ba? Mayroon tayong doktrina sa biyaya, sa grace. Mayroon tayong doktrina sa baptism. Mayroon tayong doktrina sa faith. Mayroon tayong doktrina sa itong cleansing of the sanctuary. And all of these doctrines, mga kapatid, na hinati-hati sa iba't ibang mga reliyon ay nandoon sa Seventh-day Adventist. So we are actually composed of all of these doctrines na kung saan ay mayroon tayong specific na doctrine. The Sabbath and the Sanctuary noong 1844. Kaya nga po binalik ang silyo or tanda
ng bayan ng Diyos. Ano po ang tanda ng bayan ng Diyos? Di po ba Sabbath? Ezekiel chapter 20 verse 12 and 20 na ang sign po ng bayan ng Diyos ay araw ng kapahingahan, yung Sabbath. Ngunit yung Sabbath po ay hindi po proteksyon. Yun po ay identity. Ang silyo po na sinasabi po dito sa Revelation chapter 7, yun po yung silyado ka sa katotohanan. Yang katotohanan po, hindi lang Sabat. Ano po? So, sabi po yan sa Ephesians chapter 1:13 and then Ephesians chapter 4 verse 30. Na kung saan ay ang ating focus po dito sa ating pag-aaral ngayon, pagkatapos po na masilyuhan itong 144,000, they will gather the great multitude. Kaya ito po yung key theme natin. The second fruit symbolize the inclusive and global nature of God's redemptive plan, demonstrating His grace to all nations, tribes, peoples, and languages. So the second fruits, a multitude beyond number. Dahil ang sinabi doon mga kapatid, great multitude that cannot be numbered. Reflect on the inclusive nature of God's servants as seen in Revelation chapter 7 verse 9. Kaya nga po itong po yung sinasabi sa Revelation chapter 7 verse 9 to 12. After this, okay, ano pong pinahayag doon? Yung after this ay patungkol po sa verses 1 to 8 na kung saan ay it was a description of the 144,000. So pagkatapos ng 144,000 na it was delineated in verses 5 to 8 na galing po siya sa 12 tribes of Israel. At kung literal na 12 tribes yun mga kapatid, sana po ay nandoon yung lahi ni Dan. Pero kung inyong pansinin mga kapatid, wala doon yung lahi ni Dan. Bakit po? Anong nangyari sa kasaysayan sa 12 tribes? At ang panganay doon, dapat po ang mauna doon ay si Reuben. Pero bakit nauna po si Judah? Okay, alamin po natin yan sa kasaysayan na nangyari po. Dahil itong si Reuben at saka si Simeon ay nagkamali, nagkasala po. Ha? Kaya nga po, they are actually hindi po binigay sa kanilang birthright. Ang binigyan po ng birthright na naging panganay sa 12 tribes, especially in the New Testament, is Judah. Okay, atin po yung na pag-aralan later, no? Yan lang po ay bahagi ng ating pag-aaral sa biblical history. Okay? Na kung saan ang 144,000 ay hindi po yan literal na Israelites, kundi moderno na Israel na kung sila po ay nangalat sa buong lupa. Kaya ang Seventh-day Adventist po ay worldwide. Kaya doon po manggagaling yung 144,000. Okay, now, tingnan po natin na itong kasunod na sinasabi po rito sa verse 9, after this I beheld, nakita niya. Doon sa verse 1 up to 4 ay narinig, no? Yung 144,000. Kaya atin pong ikumpara later, no? And after this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number. Hindi po man-number. Yung 144,000, numbered po yun. Of all nations, kindreds, and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb. Tandaan po natin yan mga kapatid. They are standing on the throne, before the throne, and before the Lamb. Ito po yung pinakita kay John ay hindi po ibig sabihin nandun na sila sa langit. No? They are standing before the Lord because they are in the process of salvation. Nasa lupa. Okay? Clothed with the white robes and palms in their hands.
may mga symbol po. Yung robe na ito, clothed with white robes, that is Christ our righteousness. Kaya during the loud cry, mga kapatid, it will be preached at matanggap nila yung Christ our righteousness. And then palms in their hands. Ano pong ibig sabihin ng palms? That is a sign of victory, that they overcome sin in their lives. And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which seated upon the throne and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces and worshiped God, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. So this is a part of the investigative judgment, mga kapatid. Dahil ang pinag-aralan po natin, yung the book with the seventh seal ay nag-umpisa po yan sa chapter 4, 5, 6, 7. Okay, mapapansin po natin na kung saan ang chapter 7 is actually inclusive in the sixth seal, sa pang-anim na silyo na binuksan po, mga kapatid. Na ito ay naglalarawan ng ating kapanahunan sa ngayon, na kung saan ay wala pa yung 144,000. We are still counseled by Ellen G. White. Kahapon, nabasa po natin, na sabi ni Ellen G. White, let us strive with all the power that God has given us. Kaya nga po, wala pa ang 144,000 until now, because there is still pinipigilan pa po yung apat na hangin, the Sunday law. Okay? Now, we need to have a foretaste of heavenly things before we come to the visitation, or tinatawag nating 1,000 years. God wants us to taste heaven on earth. Kaya nga po magtatayo siya ng kaharian, and it will be studied next week. Magtatayo po ang Panginoon ng kanyang kaharian. Sabi po rito sa Acts of Apostles 584, paragraph 2, let none think, because they cannot explain the meaning of every symbol in the Revelation, that it is useless. Kasi may mga kapatiran o may ibang mga tao na hindi nila maunawaan ng Revelation, na mayroon pang confusion, mga kapatid, Pero hindi po yan na rason na kung sana hindi na tayo sabihin natin na ang Revelation is useless. Kaya sabi rito, that it is useless for them to search this book in an effort to know the meaning of the truth it contains. The one who revealed these mysteries to John will give to the diligent searcher for truth at foretaste of heavenly things. Kaya yung mga diligent po na nag-aaral ng Biblia ay makatikim ng makalangit na mga bagay sa kanilang pagsaliksik sa kasulatan. Kaya makikita po natin, maunawaan natin kung ano po ang mga pangyayari at inihayag na mga katotohanan po sa patuloy nating pag-aaral. Those whose hearts are open to the reception of truth will be enabled to understand its teachings and will be granted the blessing promised to those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein. Na kung ano po ang nasusulat, yun po ang kahulugan. Huwag na po tayo malalayo sa iba pang mga explanation. Kaya nga po dito sa ating pag-aaral, we are giving an enlightenment na kung ano po ang nasusulat, yun po ang ating pananampalatayaanan. Yun po yung sinatawag natin na sola scriptura. Na kung saan, doon na nga po sa salita niya. Pero mga kapatid, bilang God's church, we have the spirit of prophecy that will also help us. Kaya sabi po rito,
Enlightened not by worldly advisors. Dahil ang mga tao po ay minsan ay nakikinig din sa worldly advice na kung ano po ang tinuro sa kanila ng mga professor in outside of the church, they will also consider. They will also use to interpret the scripture. Kaya nga po sa ating iglesia ay iba't iba ang ating pagkaunawa. Kahit yung mga pastor, mga kapatid, ay iba't iba. Bakit po? Dahil sila po nag-aral sa iba't ibang mga universidad. Hindi po sa ating mga school. Kung ano pong tinuro doon, ano pong mangyari? Dadalhin din po yun sa loob. So yun po yung nangyayari. So, enlightened not by worldly advisors because they are taking the interpretation from the interpretation of others. Pero tayo bilang bayan ng Diyos, mga kapatid, we have the light. Binigyan po tayo ng spirit of prophecy na doon po natin kunin yung liwanag. Dahil inspired po yun. Kaya sabi po rito, the Lord calls upon you to look at these things with eyes, enlightened not by worldly advisors, but by His Spirit. Take the word as it reads. Kaya kung ano nababasa, yun po yun. Huwag na pong lalayo. Okay, tingnan po natin. Place yourselves where the riches of the glory of heaven shall shine before you and behind you, and on every side of you, because you are all light in the Lord. Dahil ang Panginoon po ay nagbibigay sa ating ng liwanag in His Word. Sa pamagitan po ng katotohanan na ating pinag-aralan po na basa sa Biblia, yun po ang pangangahulugan nun. Tingnan po natin kung anong nangyari sa ating iglesia. Mayroon pong interpretasyon na kung saan ay inihambing dito po sa ating katulad po nitong BIR, yung Biblical Research Institute. Ano po ang kanilang pananaw dito? Sa 144,000 at saka sa Great Multitude. Ito po yung binasihan nila na kung saan ay pariho. Yung salita na beheld sa verse 5 ng Revelation chapter 5 ay sabi rito, and one of the elders said unto me, weep not, behold the lion. Nakita niya yung lion. At totoo naman po yun na si Christ is a symbol of lion. So, sinabi po rito na nakita niya ang leon. Na lion is actually representing a symbol of Jesus. Okay. And then, kinumpara po nila dito sa verse 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb. So ang kwan nila mga kapatid, ang interpretation dito, nang sinabi doon sa chapter 7 verse 4, na verse 1, na I beheld or nakita or narinig, ay kapariyo lang doon po sa Revelation chapter 7 verse 9. Tingnan po natin yung pag-twist na kung saan ay ito po yung similar talaga po ito. Dahil si Kristo po ay simbolo ng lion. At siya rin po yung simbolo ng lamb. Ngayon dito po binase yung interpretasyon nila ng karamihan po sa mga theologian na itong 144,000 at saka great multitude ay pareho lang. Tingnan po natin. Ito po yung ginamit. Sa verse 4 ng Revelation 7, and I heard. So ang word po na ginamit dito, narinig. Kung narinig nyo mo mga kapatid ang 100, di po bang narinig nyo ay 100? Okay. So, kailangan ko pa bang baguhin yan? Kung narinig nyo na. Okay. So, ito po yung ginamit na word.
Na kung saan I heard the number of them. Narinig ni John ang number na 144,000. Okay? They are from the children of Israel. Ngayon, ikumpara po natin dito sa verse 9. After this, I beheld. Pagkatapos niyaon, nakita ko. Yun po yung conclusion nila na narinig niya nga. Pero nung nakita niya na, iba na. Ay kaya sinabi nila mga kapatid, ang 144,000 at saka great multitude ay isa lang. Pero mga kapatid, is it similar or dissimilar? Magkapareho po ba or magkaiba? Dahil itong 144,000, narinig niya po ang number na 144,000. At dito po sa verse 9 ay nakita niya ang great multitude which no man could number, na hindi po siya mabilang. Kaya hindi po natin masasabi ng 144,000 at saka great multitude ay isa lang. Dahil ang 144,000 ay numbered. At yung great multitude ay hindi po numbered because no man could number it. So therefore, the 144,000 is not the same with the great multitude. Tingnan po natin ang further contrast. Ano pong contrast dito? Yung pagkakaiba. Yung contrast with the first fruits, the 144,000. Sinabi po sa Revelation chapter 14 na ang 144,000 po ay first fruit. Ang tanong po mga kapatid, makapagsabi po ba tayo ng first fruit kung walang second fruit? Diba? It's necessitates. Kinakailangan na mayroon pong pangalawang bunga because you have said, sinabi po sa talata na ang 144,000 ay first fruit. Ibig sabihin mga kapatid, mayroon pong pangalawang bunga. That's why sinabi doon sa verse 9, and after this, and lo, I saw and beheld, nakita ko. Ibig sabihin, mayroon pong ibang grupo na nakita niya. Dahil yung unang grupo, narinig niya. Okay. Kaya sabi po rito, the sealed 144,000 representing spiritual Israelite o Israel. Hindi po siya literal na Israel. Pero ang number po ay talagang literal po yan. The second fruit represents the global harvest from every nations and tongues. Ang 144,000 po ay nanggaling po saan? Sa Israel, which is the spiritual Israel, the Seventh-day Adventist. Kaya nga po ang karakteristik nito, a great multitude beyond numbering. Hindi po siya manumber eh. Diverse in ethnicity, language, and culture. Clothed in white, symbolizing Christ's righteousness. And then holding palms, a sign of victory and peace. So yun po mga kapatid yung mga pagkakaiba dito sa 144,000 at saka great multitude. Tingnan pa po natin ang further contrast nito. The contrast between the 144,000 and the great multitude. John heard the number. Narinig niya. Dito sa great multitude mga kapatid, John saw the great multitude. No man could number. Okay. Ang pangalawa po na contrast, they came from all tribes of Israel. Nanggaling po siya sa tribo ng Israel. Hindi po sa all nation. Ito po yung great multitude. They came from all nations and kindred and tongue and people. Verse 9. Okay? So yan po mga kapatid yung pagkakaiba na kung saan ang 144,000 ay nanggaling sa tribo ng Israel, na it is signifying that they are not the same group. Okay?
na itong 144,000 are the first fruit and the great multitude is the second fruit during the loud cry. Kaya nga po, sabi pa po rito, they will be sealed before the blowing of the wind. Masiliwan ang 144,000 bago pa man ang sandilo. Pero itong great multitude, mga kapatid, will experience the great tribulation during the sandilo. So ibig sabihin, mga kapatid, ay ang test po para sa kanila ay sandilo. Na ang sinumang mananampalataya at mangilin ng araw ng Sabat ay kabahagi doon sa great multitude. Pero yung mga makatanggap po ng marka ng hayop na 666, ibig sabihin, nag-worship po sa araw ng Sunday. Nagpatuloy po sila na pumili na manambahan sa araw ng Sunday. So they will be receiving the 7 last plagues, mga kapatid. Dahil ang last plagues po, ang 7 last plagues, para po yun sa mga wicked in the world. Sa ating iglesia, mga kapatid, ang pagkitil ng buhay sa mga wicked in the church will be Ezekiel 9. So it is a different events, mga kapatid. Sabi rito, they had been delineated into tribes of children of Israel. Dito sa great multitude, not from the tribe of Israel, because they are from all nations. In Scripture, the 144,000 appear under the designation twice. So nabanggit po yung 144,000 twice sa Revelation. Chapter 7 and chapter 14. Pero ang great multitude, mga kapatid, hindi na nabanggit doon sa Revelation chapter 14. So therefore, mga kapatid, they are not the same. Okay? Okay. Now, ito pa po yung pagkakaiba. Ang 144,000 stood on Mount Zion. And with him, 144,000. Ito po yung mababasa natin sa Revelation 14:1. Ngunit itong great multitude stood before the throne and before the Lamb. So ibig sabihin, mga kapatid, they are still in the process of judgment at the time. Na kung saan ay tumatayo sila na investigahan ang kanilang pangalan. Dahil yung chapter 8 ng Revelation, mga kapatid, there is a half silence in heaven. At yun po yung tinatawag nating cessation after the investigative judgment for the dead. At pagkatapos po niyan, ng silence in heaven, babalik si Kristo sa most holy place sa pagpapatuloy po ng investigation. Okay? So yun po yung mga kapatid, cessation lang po yun. Kaya tinawag siya, half silence lang siya. Half an hour. Kalahating oras na cessation. Di po ba pag may hearing, mayroon po muna yan na yung cessation o yung rest. Mayroon po yung pagtigil muna. Pero mayroon yang pagpapatuloy. Okay? Dahil mayroon pa pong nabinbin na mga kaso. Ang kaso po ay para naman po sa mga nandoon sa sanglibutan na they will be investigated. Na ang kanilang buhay kung tumanggap siya kay Kristo at nangilin ng araw ng Sabat, then they are included in a great multitude, mga kapatid. Kaya ito po ay pagpapahayag lamang po ng pagkakaiba ng 144,000 at saka great multitude. Pero sa ating iglesia, mga kapatid, sabihin sa iyo ng pastor, ang 144,000 at saka great multitude, pareho lang yan. Kung hindi ka mapabilang sa 144,000, pwede ka sa great multitude. That is wrong. Bakit po, mga kapatid? Let us read
the Bible. The scripture says na yung 144,000 is from the tribes of Israel. Sila po ay mga spiritual Israelites. Ay walang ibang spiritual Israelites sa ngayon, kundi tayo po, Seventh-day Adventist. Pero ang great multitude, mga kapatid, ay manggaling po sa all nations, sa world, sa sanglibutan, during the loud cry. Kaya dito po klaro, binalikan po natin ang original na language, sa Revelation chapter 7 verse 4, anong word na ginamit? Kaya sinabi po rito, the use of number in Revelation chapter 7 verse 4. Atin pong inusisa kung ano po ang kalugan ng number. At nanggaling po ito sa Greek na word arithmus. Yung arithmus na salita, mga kapatid, ay kahulugan nito ay reckoned, counted, or total number. Ibig sabihin, mga kapatid, it's not symbolical. Talagang literal number po siya, 144,000. So magkaiba po siya sa great multitude dahil kinumpara din po natin. Ang great multitude po ay mula po sa dalawang salita. Una ay pulos-pulos. Ang pangalawa, oklos. Polos, polos, oklos. Ibig sabihin, great throng, great multitude, many peoples. Okay? Ang pulos, mga kapatid, is great or many. Kaya, ayon po sa transliteration at kaulugan nito sa English, ay many, plural, hindi mabilang. Largely, okay, napakalawak, napakarami. Kaya hindi mo na siya mabilang. Plentus. Talagang dami-dami, mga kapatid. Kaya sinabi siyang great multitude. A throng of people. Yan po ang kaulugan ng salita diyan na ginamit sa Biblia, no? Kaya take the word of God as it reads. Kung ano pong nasusulat diyan, yan po ang kaulugan niya. Bakit pa tayo magsabi na itong 144,000 ay symbolikal kung literal naman na number yan? Oh. So yan po yung ating mensahe na pag may magsalita po or magturo sa atin ng 144,000, sabihin po ng ating iglesia, ay hindi natin katuruan yan. Dahil ang kanilang pagkaunawa po sa 144,000 ay simbolikal. Pero dito po, mga kapatid, sa salita ng Diyos, ay kinumpara po natin na ang 144,000 is counted po siya, number. Ang great multitude is unnumbered. Hindi po siya mabilang. Why is it necessary for the servants of God to be sealed before the blowing of the wind? Ano po ba ang pagka-importante? Bakit nasilyuhan ang bayan ng Diyos, Seventh-day Adventist, bago pa man ang sandilaw? Ito po yung sagot nito. After John saw the two beasts described in Revelation 13, di po ba mapapansin natin yung Revelation 14, bago po ang Revelation chapter 14 ay chapter 13. At sinalaysay po doon yung the image of the beasts. Sandilo. The imposition or ma-impose po yung sandilo. Pero bago pa man po yan, yung sandilo, itong 144,000 ay masiliwan. They will stood, sabi po rito, he looked and lo, a lamb stood on Mount Zion. Nakatayo na. So ibig sabihin, pag magkaroon na po ng sandilo, ang bayan ng Diyos ay nakatayo. Nakatayo, ibig sabihin, mga kapatid, they are standing on a principle of truth na sila po ay nagkaisa na. They are already sealed on Mount Zion. And with him 144,000, having his name or father's name written in their forehead. And on verses 6 to 12, ito na po yung tinatawag na mensahe.
The 144,000 will have to be sealed as their preparation for the loud cry. So ibig sabihin mga kapatid, ang rason bakit sila silyuhan bago pa man ang sandilo, dahil ito po ay preparasyon para po sa loud cry during the sandilo. Na mayroon na pong silyado na bayan ng Diyos. Dahil yan po ang tinatawag nating church triumphant. Maging matagumpay na po ang bayan ng Diyos. Wala na pong makasalanan sa gitna nila. Yan pong sinasabi sa Acts of Apostles, mga kapatid, na kung saan ay chapter 50. Church triumphant. Na kung saan ay wala na pong gamhon, wala na pong panirang damo dahil they had been harvested. Sila po ay naani na bilang unang bunga ng harvest. Kaya nga po, during the loud cry, sila na po ang mag-aani ng pangalawang bunga. They will gather the great multitude, the great harvest of the earth na pinakita po sa Revelation. Revelation chapter 14. Ang nabanggit po dyan sa verse 12, here is the patience of the saints. Sila po ay mga santo na. The 144,000. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Who are they? This is a description of those who will be garnered during the second harvest, mga kapatid. Mayroon pong tinatawag na i-harvest na kung saan ay yung 144,000 silyado, okay? At sila po ang mag-aani ng pangalawang bunga. Kaya nga po sabi rito, they are standing with the Lamb dahil kasama na po nila si Kristo. Ibig sabihin, God is with us. Emmanuel. Yan po ang mapag-aralan natin sa Isaiah chapter 7 verse 8. Sa chapter 7 and 8. Mapag-aralan po natin yan. Prophecy po yan na may mga tao in the last days na tatawaging Emmanuel. God is with us. God prepares His servants sealed to be an instrument to the great harvest. So during the loud cry, mga kapatid, yung 144,000 will be the one to preach. Sila rin po ang tinatawag nating 11-hour servants sa Matthew 20. No? A small number sealed and saved from living is the A. Yan po ang ating napag-aralan. Na mayroon lamang pong small portion. Sabi po sa Testimonies for the Church, Volume 1, 608 to 609. In the last vision, ito po yung huling pangitain o vision ni Ellen G. White given to her. I was shown the startling fact that a small portion, maliit lamang na bahagi, of those who profess the truth will be sanctified by it and be saved. Kaya nga po sabihin nila, ang 144,000 maliit lang. Tama naman. Dahil yun po ang nakaprophesy. Yan po ang sinabi ni Ellen G. White, na small portion of those who believe right now, Seventh-day Adventist, ang 144,000 lang ang matranslate. Ibig sabihin, hindi sila makaranas ng kamatayan. Yung mga namatay ng mga Adventista na sila naman ay matapat, may pag-asa sila. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin sinasabi na ang 144,000 lang ang maliligtas. Mali po yun na interpretasyon. Dahil ang mga namatay ng mga Seventh-day Adventist na matapat ay sigurado na. They had been dead already. At sabi sa verse 13 ng Revelation 14. Revelation 14 verse 13. Mapalad. Mapalad sino? Ang namatay mula noon o mula noong 1844, mga kapatid. Dahil doon po binigay ang liwanag na ito ng third angel's message. So mula noon, mapalad sila.
Bakit? Dahil susunod sa kanila ang kanilang gawa. Kung ano po sila, anong ginagawa nila nung buhay sila, kung sila po ay matapat, then sila ay mapalad na may buhay na walang hanggan. At sila po ay bubuhayin ng Panginoon. Kailan? In the Kingdom. Testimonies for the Church, Volume 7, page 17, paragraph 4. Na many will rest in their graves, but when God establishes His kingdom, they will rise again to take the work once more. Yan po ang sinasabi doon. Kaya nga po, sabi rito sa Testimonies for the Church, Volume 5, 213, not all who profess to keep the Sabbath. So hindi lahat po ng Seventh-day Adventist will be sealed. Hindi po sila lahat masilyado, mga kapatid. Mayroon sa kanila na mamatay, natural death. Mayroon din pong mamatay dahil sila po ay wicked sa slaughter of Ezekiel 9. Yan po ang ating napag-aralan. So this small portion is the literal living 144,000. And they will be used by God to gather in the large number. Yung large number, mga kapatid, yan na po yung Revelation chapter 7, verse 9. And lo, I beheld a great multitude, no man could number. Thousands, sabi dito mga kapatid, sa last day events, 212 paragraph 1. Ayon po sa pinag-aralan natin sa Matthew 20, mayroon pong servants of God na tinawagan. At the 11th hour, bago pa po mag-close ang probation, ay may tinawagan po siyang mga lingkod na nakatayo na walang ginagawa. Sila po ay mga laymen. You and I, who are standing idle, hindi ka hired. Kasi ang yung mga hired, mga kapatid, mga pastor, mga manggagawa, they are already working. So those who are just mere members are being called. And few great men, konti lang sa mga pastor, mga kapatid, ang tatanggap ng mensaheng ito. Bakit? Because they don't believe that there is a purification in the church. Kaya sabi po rito, thousands in the 11th hour will see and acknowledge the truth. This conversion to truth will be made with a rapidity that will surprise the church. Yan po ang ating inintay. Na kung ang 144,000 po ay masilyado na, then ang gawain po ay napakabilis po niyan. Because pag-aralan po natin next week that the stone will be cut out from the mountain and smote the image, and the stone became a great mountain and filled the whole earth. Atin po yung pag-aralan. Sabi pa po rito, patuloy, sa paragraph 2 ng page 212, there will be thousands converted to the truth in the day who at the 11th hour. Alam nyo mga kapatid ang 11th hour. Ang 11th hour ay 1 hour before 12. Before the close of probation, mayroon pong beast na binigyan ng isang oras. Ano po yon? Sino po yon? Yung scarlet-colored beast of Revelation chapter 17. Yan pa po ang mangyayari. Kaya wag po nating sabihin, baka bukas darating si Kristo. Mali po yon. Bakit po? Dahil mayroon pa pong mangyayari na kung saan at the 11th hour, mayroon pa pong marami ang tatanggap ng mensahe. Sa ngayon po mga kapatid, ay hindi pa nabuo ang 144,000. The sealing of 144,000 is still ongoing. That's why this message is still ringing in the ears of our brothers and sisters in the church. Pero maraming hindi maniwala. Kaya yun po ang ating gawain. Now we need to agitate, we need to share the message na kapatid, mayroon pa pong purification sa church.
Kaya ang ating church ngayon po, mga kapatid, ay mukhang naging makasalibutan. Worldly. Napapansin niyo po ba yan, mga kapatid? Na pag pumasok ka sa church, may nakikita ka dyan, naka-sleeveless, parang pumupunta sa tinatawag natin na parang pupunta sa diskuhan, ano? So this will happen, mga kapatid. The time is coming when there will be as many converted in a day as there were on the day of Pentecost. So mas marami, mga kapatid, ang mangyayari in the second Pentecostal power that God will actually save. Kaya itong ating pinag-aralan, mga kapatid, is very important. Na 1844 is a striking point or a pivotal point where God sent a message that He restore the Israel of today. Doon po nag-umpisa na magkaroon po ng spiritual Israel. Dahil si Ellen G. White po ay binigyan ng vision na i-gather ang 144,000. They are the first fruit. And when the slaughter, this is a purification of the church. The 144,000 will be called by another name. They will be called, what, mga kapatid? Ito na po yung tunay talaga na victorious, the church triumphant, na kung saan sila po ay bubuhusan ng banal na espiritu during the time of the wave lobes of our time. Yung wave lobes, mga kapatid, mature because they have received the power of the Holy Spirit, and they will gather the great multitude and they will gather them in a kingdom. Kaya nga po, gathering in the barn, the kingdom. Kaya next week, mga kapatid, atin pong pag-aralan ang kingdom. How many kingdoms are there mentioned in the Bible? Okay? Yan pong pag-aralan natin. Na kung saan ay mayroon po tayong mababasa, Kingdom of Heaven, Kingdom of God, Kingdom of Grace, Kingdom of Righteousness, Kingdom of Glory. So yan po ay ating talakayin next week para po maging klaro po sa ating pananaw, because our series is Prophetic Insight series on the present truth. Kung ano pong katotohanan na inihayag po ng Panginoon sa atin bilang iglesia, yun pong dapat nating pag-aralan at take pains. Take the Word of God as it reads. Yan po ang ating counsel to everyone. Na kung saan, mga kapatid, kung mayroon po kayong katanungan, just leave your comment, your question, and share this link, mga kapatid, para malaman din po ng ating mga kapatiran that you have a part. Salamat, brother, because you have sent me the link of the study. At kung hindi man nila pinansin, mga kapatid, ay wala po silang reason na sabihin natin, I sent you the link, pero hindi mo pinansin. So ang gagawin po nila, kakagatin nila ang siko nila. They will gnash their teeth because of CC. They will just say things. I-memorize po nila yung Jeremiah chapter 8 verse 20. Okay? The harvest is past, the summer is ended, and I am not saved. Yan, mga kapatid, habang may panahon, pag-aralan po natin, buksan po natin ang ating isipan, at pag-aralan po natin ng 144,000 is the first fruit from the church. And the first fruit of the harvest will gather in the second fruit. Okay? Mayroon po tayong may mga reaction po ba?
Those who have questions, just type your question in our comment section sa ating live po mga kapatid. At sa ating pagtatapos po ay atin pong pasalamatan ng Panginoon sa ating pag-aaral sa oras na ito. Bukas po ay patuloy po natin ang ating review sa Sabbath School. We have Sabbath School review. Ang ating pong pag-aralan ay it's about Trinity. The Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So bukas po ay ating pansinin po yan at ipanalangin po natin mga kapatid para ibuhos po ng Panginoon ang pagkaunawa sa pamagitan po ng Banal na Espiritu na kung saan ay atin pong maunawaan ang mga propesiya natin pong napag-aralan sa ating serye. Okay? So, salamat po at dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa hapong ito. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ang siyang nagpaunawa sa amin sa pangalawang bunga na ito po ay i-gather during the loud cry. Nanais po ninyo na malinis muna ang aming iglesia, ang Seventh-day Adventist, and the 144,000 will be sealed, and you will pour out your Holy Spirit to them, that they will sound the trumpet to all and gather in the great multitude. Tulungan, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng lahat ng aming mapag-aralan, lahat ng katotohanan na aming narinig. Nawa kayo po ay mangusap at magkaroon po ng kapangyarihan sa aming mga buhay na kami po ay handang tumayo kasama po ninyo na magtatamo ng buhay na walang hanggan na hindi po makaranas ng kamatayan. Amin pong sinasampalatayanan na mangyari ang inyong kalooban at ang inyong kaluwalhatian ang siyang aming maranasan. Ibinabalik po namin ang papuri at pasasalamat dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. God bless po mga kapatid. Brother Marshall, God bless po. Sister Susan, sorry po na late kayo, pero nandyan po, nakarecord po ang ating pag-aaral. Nasa Facebook po, SDA Online Study, at sa YouTube, mayroon din po tayong link para doon sa ating pag-aaral. Okay, God bless you and see you tomorrow for our Sabbath School lesson review. God bless and bye-bye po.